Kasi as per standard, dapat binabati natin sila at welcome sa hotel na meron tayo. Para malinaw? Yes, sir. Okay, let's say for example, ganito ang scenario ha. Okay, this is the guest. I am the butler. Nakita ko na siya. So sasalubungin ko na ito. Magsalubong tayo. Hi Miss, good morning. Welcome to PCIS. Miss, by the way, my name is JC and I am your butler for today. May I help you with your luggage, please? Thank you. Do you have any reservation? Yes. Alright, this way to the front desk, please. Pagdating kay FO, makinig pagdating kay FO, introduce mo si guest. Excuse me, FO, this is our guest. Or excuse me, FO, please assist our guest. Nakuha niya? Yes, sir. Okay, third party lang talaga si FO. Pag sinabing third party, hindi siya kailangang pag-usapan dito. Okay? Kasi may sariling role yon. Okay, so assuming natapos niya, ano lang ba ang ginagawa kay FO? Kino-confirm lang ni FO yung pangalan ng tao, hinihingan ito ng ID, then pag na-confirm niya na binabalik yung ID, binibigyan siya ng key card. Nakuha? Yes, sir. Okay, so assuming na nasa kanya na yung key card, ibig sabihin, i-assist na natin ngayon si guest papunta sa kanyang pinaka-kwarto. Tama ba? Yes, sir. Alright. This way to elevator, please. Okay. O halimbawa, nasa elevator na kami. So, syempre, i-assist pa rin natin si guest and customer. Hindi naman po pwedeng basta pabayaan lang. Dadalhin natin siya sa pinaka-kwarto niya. Tama ba? Okay. Bumukas ang elevator. Anong tunog? Ayan. Okay. Pagbukas ang elevator, sino unang papasok? Yes. Si? Yes. Very good. Anong gagawin ko? Kakapitan ko po yung pinto. Okay? Para ma-feel ng guest natin na siya po ay safe after you miss. Pasok. Yan. Tsaka ako ngayon, Papa, dito ka lang. Masyado na tayo na yan. O, halimbawa, ito yung elevator, ha? O, tsaka ako ngayon pumasok. So, pareho kami nasa elevator. Tama ba? Yes. Paalala na ang gamit ay palaging nasa unahang bahagi. Never nating ilalagay sa gilid o sa likuran dahil hindi ito makikita ng guest or customer. Baka mamaya, ilagay mo sa gilid habang nagchichikahan kayo, kumakapakapakan na kalala. Tama ba? Okay, kaya importante na nakikita ng guest and customer yung pinakamaleta or gamit. Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Bumukas ang elevator. Halimbawa, nasa 13th floor tayo. Meron ka nun? Wala. Actually, meron. Yung iba kasi hindi naniniwala kay 13th floor. Pero some of the hotels ay may 13th floor po talaga. Okay? Halimbawa, 13th floor, bumukas ang elevator, yung tunog? Ting pa rin. Sige po, sino unang lalabas? Yes. Si? Okay, babalik ka rin natin ito ngayon. Switch tayo. Ako naman ang unang lalabas. Usip yung gamit. Kapitan ko yung pinto. This way, please. Nakuha niya? Yes, sir. Okay, in that way, na-feel pa rin ng guest or customer natin na siya ay safe sa pagbaba ng elevator. Dito na magsisimula ang kalbaryo niyo. Bakit? Kasi ang kalbaryo niyo, habang naglalakad tayong dalawa para marating natin yung pinaka-kwarto mo, kailangan na natin or kailangan ko nang i-explain sa kanya at least 5 sa iba't ibang facilities na meron tayo. Klaro ba? Yes, sir. Okay, so spill niyo na yun. Pag sinabing spill niyo na yun, kanya-kanya na tayo ng trabaho dito. Okay, banggitin niyo kung saan niyo makikita yung pool area. Banggitin niyo kung saan niyo makikita yung 24/7 clinic, pwedeng cafe, pwedeng cafeteria, sige, ano pa? Garden. Pwedeng garden, pwedeng fitness center. Overview. Pwede ba yung overview? Anong overview? Gusto ba? Pwede rin, sige. Pwede kayong magpauso. Kasi merong ibang facilities na wala yung iba. Tama ba? Yes, sir. Pero make sure na makatotohanan naman yung sasabihin ninyo. Baka mamaya, sabihin ninyo, meron po kami kwarto dito na lumilipat. Pero wala. Doon tayo sa makatotohanan lang. Klaro ba? Okay. English. Hanggat maaari, subukan natin ito ng English. Kahit Foreigner. English, mga anak, no? Kasi Foreigner. hindi lahat ng magiging guest or customer ninyo ay Filipino na marunong magsalita ng Tagalog. Tama ba? Okay, so next, halimbawa, tapos na tayo dun sa 5. Pag nakalima na tayo, we're down here in your room, miss. By the way, may I borrow your key card, please? Ibibigay niya yung key card. Okay, bakit? Kasi ako ang magbubukas ng pintuan. Okay, so ito yung bag niya, ito yung pintuan. May I borrow your key card, please?
Sa pagkuha, laging dalawang kamay at bukas palad tayo, no? Ganun din sa pagbalik, laging dalawang kamay ang pagbigay sa kanya. Klaro? Yes, sir. Hindi sinabing payaram ng key-card. Key-card? Key-card. Sige yung key-card. Yan, yan. Walang ganun. Laging bukas palad sa pagkuha kasi it's a sign of respect sa guest and customer natin. Okay? Okay, so sa key card natin, we have tatlong pamamaraan kung paano nabubuksan ang pintuan sa mga hotel establishment. Since card na ito, pwedeng tap, pwedeng swipe, pwedeng insert. Klaro ba? So either of the following. Okay, so pagbukas ninyo sa pintuan, okay, paalam at hingi muna kayo ng permiso, no, or permission doon sa pinaka-guest ninyo na kayo muna ang papasok sa loob ng kwarto. Because you have to double check the room first. Klaro ba? Okay. Hindi po pwedeng dahil meron kayong hawak na susi, basta tap lang kayo, insert or swipe, then bukas ng pinto. Permission. Hindi. May SOP pa rin tayo. Ano yung SOP? The standard knocking procedure. Baka kasi mamaya, mali si FO. Ang binigay pa lang card sa kanya, may naka-check-in pala sa loob. Pag bukas mong gano'n, may nakita kang tao sa loob. So, customer complaint ka agad. Okay? So, katok ka muna. Knock, knock, good morning, housekeeping, room check. Knock, knock, good morning, housekeeping, room check. Knock, knock, good morning, housekeeping, room check. Okay? Tap, insert or swipe. Buksan natin ang pintuan ng halfway or kalahati po lamang. After natin itong buksan, pasok kayo sa loob, silipin niyo po lahat. All around. Okay? Bakit? Dina-double check natin, baka mamaya yung kwarto ay nakalimutan pa ng lagyan ng mga towels, kulang pa na sa mga amenities, di pala nalilisan yung bathroom or comfort room, etc. At least, hindi agad nakita ni guest or customer. Klaro ba? Okay, buksan niyo po yung aircon or the AC or the aircon, the television, paganahin yung remote, tignan niyo kung lahat functioning. Even the lights, kung working po ba ito. Okay? Yeah, so that ma-avoid natin yung customer complaint ng guest or customer natin. Why? Kasi kayo pa lang sa sarili ninyo, nakita nyo ba agad na maayos at in good condition yung kwarto. So, paano pag may sablay pagpasok mo ng kwarto? Stay muna siya sa labas? Yes, itinatawag po yun sa FO natin pagkatapos pinapapuntahan agad-agad. Then kayo naman, bahala na kayo mag-entertain ulit sa guest or customer. Para malibang. Ganun pala, no? Para malibang. Okay, so next, since nandun na tayo sa loob ng kwarto, okay na, na-double check na natin ito lahat, babalikan na natin si guest or customer. Wala namang naging problema. Tama ba? Okay, buksan na natin ang todo yung pintuan. Then, sasabihin sa guest or customer, you may now Tama ba? Tama ba? Okay, so pumasok na si guest or customer. Paligin niyo, tapos na yung trabaho natin? Hindi pa. Very good, no? Ano naman ang susunod na role natin? Okay, ang susunod na role natin, we are about to explain sa guest or customer natin kung anong klase ng kwarto yung napuntahan niya. Okay? We have to explain ano yung different room and bathroom amenities na meron si guest or customer. Okay? Alright, so as you notice, ma'am or miss, your room is a non-smoking deluxe room. It is actually equipped with a queen-size bed, approximately 60 by 80 inches in size. You also have a night tables. You have a literal, lahat naman ng gamit na kung anong meron doon sa loob ng pinaka-kwarto. The AC, the television, and so on and so forth, etc. etc. Klaro ba? Okay, so matatapos lamang ang kalbaryo ninyo, okay, dun sa bidding goodbye natin by asking the guest or customer, do you still need anything else, miss or madam? Pag sinabi niyang wala na, alright, if you need anything else, just press or dial 0 to connect the front desk. Okay? So, spiel na tayo. Ano yung spiel natin? Okay, so once again, welcome to DCI SC Suites. Enjoy your stay and have a good day. Klaro ba? Yes, sir. Klaro? Yes, sir. Yes. Basta huwag niyong kakalimutan kung saan niya kayo pwedeng kontakin, ha? Yung mabanggitin ninyo na if you need anything else, just press or dial 0 to connect the front desk. Kung gusto niyo 1, 2, 3, bahala kayo. Kayo naman ang mag-decide yan kung anong gusto niyo ipadial sa guest or customer. Ano po pag ganun, di ba?
kunwari may kasama ka po, yung kunya po, ano, number 4, natawagan po yung kapatid. Kung gusto mong kausapin yung sa room 4, kahit room 1 ka, at mo makakausapin nyo na sa Kunwari room po, 4. may kasama ka po sir. Pag may kasama ka, pwede po. Sige. Pero pag ano sir, alam ko, 0 lang pala eh. Pag, Pag sa may ano. example lang naman yun. Pero kadalasan talaga 0 kung ginagamit. Yan na. 0 talaga to connect the front desk. Yung mga extension calls, dial 8 first. Parang mga ganun, di ba? Outgoing calls. Question. May tanong? Sir, saan po papasok doon yung sinasabi ninyo kanina na part ng trabaho natin, which is yung packing and unpacking of guest luggage? Bakit po kami wili ng mga gamit kung doon pa lang natapos na kayo? Okay? Yun yung part 1 ng i-demo natin ngayong araw. Okay? Yun yung tinanong natin si guest, do you need anything else, yes or madam? Sabi niya, none or wala na. Okay? Ibig sabihin, putol na tayo doon. Pero yung continuation niyan, mga anak, pag tinanong si guest or customer, do you need anything else, miss or madam? Sasabihin niya, yes please, I want you to unpack my luggage. Doon na ngayon papasok yung second part natin, which is part pa rin ng trabaho natin. Tayo rin yung mag-unpack o magpapack ng gamit ng mga guest or customer natin, papasok o palabas man sa loob ng kanilang mga maleta. Klaro ba? Yes, sir. Klaro? Yes, sir. Okay, pero for now, doon muna tayo mag-stick sa wala na siyang iba pang special request. Is it clear? Yes, sir. Okay, question. Sir, di pa po, pag partner po yung ano nyo, yung position nyo, mataas-taas na po sa akin. Yeah, pareho ng managerial position. Sir, di ba nakakailang yun pag ikaw mag-aalpak ng guest? Kung di nakakailang. Magka-awkward. Yeah, kasi with permission ng guest or customer. Sarap nila. Kahit nakatalikod siya, basta binigyan ka ng permission, okay lang po yan. Tapos ilalagay niya. Ilalagay niyo po lahat sa ibabaw ng kama. Kung kinakailangan i-iron niyo po. Isasabit dun sa pinaka-quarter. Yes, sir. Sir, yun yung last sinabi mo, di ba yung butler? Yes. Yung tumakbo-takbo? Butler person Hindi, naman ano yun. yan? Iba yun yun. Oo. So that's different. Yung runner. Si valet runner, yung binabanggit nyo, Oo, yes. ang trabaho niyan ay to collect the laundry items from house guests. Tama ba? Yes, sir. Si butler person, ang trabaho nito ay personal assistant of the guest or customer. Clear? Yes, sir. Okay, may tanong? Kayang-kaya ba natin gawin? Yes, sir. Okay, now, for your task, I want you to look for your partner. May tanong na. Yung butler, may extra charge ba sila? Yeah. Kaya hindi lahat nag-offer kasi sa laki ng sweldo at sa laki ng bayad sa kanila, usually hindi sila kayang bayaran ng management. That's why kung kukuha kayo bilang isang guest ng sariling butler person, 50% of their salary sa inyo lang gagamit. Parang Sir, pwede rin, hindi ka... Sir, BBIT. Yes. Sir, pwede hindi ka kumuha ng butler? Pwede po, pwede. Ganun. Ang butler, kung gusto ninyo na ang guest ninyo ay kung gusto ninyo na meron kayong sariling utusan. Okay, so that's the butler service. Pero itong gagawin natin, part ito ng trabaho ni butler person. Kahit hindi ka kumuha, basta nag-offer si hotel ng butler service, pinaperform talaga nila to. Yung ganitong trabaho. Okay? Kaya ask ko lang po, paano po yun kapag yung guest na kumuha ko ng butler, yung sarili mo? Personal. Yeah, pwede. Pwede Sir, other names sa butler, yun lang talaga. Tawag sa kanya. Other term, mayordomo. Mayordomo. Butler person also known as mayordomo. May butler ka lang. Yeah. Ano kaya pala? Alam mo. Ay, syempre, tinuturo ko ito eh. Siya pala? Okay, group yourself into two. I'll give you 15 minutes. Okay? After 15 minutes, tatawag ako ng by pair. I-demo nyo yung pagkuha ng butler service. You may start.